Mark, tumawag na ninong mo. Papunta na siya rito sa bahay. O ano? Handa ka na ba? Handa na po ako, Ma. Ano po ulit yung pag-uusapan ni na Papa at Ninong Renato? Ipapasok ka ng papa mo sa bangko kung saan siya naging presidente noon. Hihingi niya ang tulong ng ninong mo para magkaroon ka ng trabaho. Ano naman po kayong trabaho ang ibibigay nila sa akin? Ay, diyan natin malalaman pagdating ni Renato. Kaya ikaw, Mark, maghanda ka sa mga isasagot mo kapag tinanong ka niya. Kailangan maipalabas mo na graduate ka talaga ng kolehiyo at may master's degree sa University of Pennsylvania. Ma, kinakabahan po ako eh. Kung nag-aral ka lamang na mabuti noon, edi sana hindi ka kinakabahan. Sana meron kang ipagmamalaki at hindi ka umaasa sa mga peking diploma at peking credentials. Hindi naman po akong may gusto noon, Ma. Hindi pwedeng malaman ng lahat na hindi ka talaga nakatapos ng pag-aaral. Alam mo naman may inaalagaan kami reputasyon ng papa mo. Hindi lamang sa buong kumpanya, kundi pati na rin sa mga kamag-anak natin at kaibigan namin ng papa mo sa business world. Kapag nalaman nilang hindi ka tapos, hindi lang ikaw ang mamatahin nila, kundi pati kami. Ma. Kaya ayusin mo yung sarili mo mamaya, Mark. Maging smarty ka sa pagsagot sa mga tanong ng ninong mo. Ipakita mo talaga sa kanya na isa kang degree holder. Matagal din tayong hindi nagkita, Hernan. 5 taon din kaming tumira sa Amerika pagka-retire ko sa pagiging presidente ng Oriental Bank. Ikaw, kumusta lang ang kumpanya natin? Ayun, going strong pa rin. Ipinagpatuloy ko lamang yung nasimulan mo. Siya nga pala, balita ko nakapagtapos na ng master's degree ang inaanak ko. Oo. Kaya graduate lang niya sa master's degree in economics sa University of Pennsylvania. Papa? Ninong Renato? Mano po? Bless you. Kumusta ka na? May asawa ka na ba? Ayos lang po ako, Ninong. Wala pa po akong asawa. Kinuwento ko sa ninong mo na kagagraduate mo lang sa master's degree mo. You know what? Bigatin ang tingin sa'yo kapag nakapagtapos ka ng Master of Arts degree in Economics. Tapos sa Amerika pa. Anyway, ano pala yung natapos mo nung college? Ano po eh? Sa College of St. John siya nakagraduate ng college. BSBA, Major in Economics. Opo. Tama po si Papa. Tamang-tama. Kailangan namin ng ekonomista sa kumpanya. Kung ganon, pare, ipasok mo na si Mark sa Oriental Bank. Balita ko, bakante yung posisyon para sa operations manager. Yung anak ko nang kunin mo. Sure. Pasok na pasok ang anak mo sa job requirements for operations manager. Kahit wala pa siyang experience sa managerial position, mataas naman ang pinag-aralan niya. What do you think, son? Sure. It's my pleasure to work with you, Ninong. So ngayon pa lang ihanda mo ang lahat ng requirements mo. Kakausapin ko na si Jobel. Oh, bakit? Promoted na ba si Maring Jubel? Oo, siya na ang HR manager. Oh. Kaya napakaswerte mo, Mark. Kasi madali ka lang mapapasok sa trabaho kasi ang ninang mo ang tatanggap sa'yo. Thank you po, Ninong. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Anak? Kumpleto na ba yung mga requirements mo? Opo, Ma. Eto po. Nakuha ko na po yung mga pinagawa kong transcript of records. Patingin nga. Eto po. Ayos, ha? Mukha original. Pati documentarist na kung totoo. Tama. Isama mo na yung transcript mo sa diploma mong ipinagawa natin 5 years ago. Nais ko na rin po yung diploma at transcript of record ko sa aking master's degree. Oh, good. Bukas, isubmit mo na yan kay Jobel para makapagsimula ka na kaagad. Ma, kinakabahan po talaga ako. Oras na ma-hire ako bilang operations manager. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Huwag mong alalahanin yun. Tuturuan ka ng papa mo. At saka nandoon naman ang ninong mo.
Hindi ka niya pababayaan. Mark, magkaroon ka sana ng kumpiyansa sa sarili mo. Paano po ako magiging confident sa sarili ko? Kung alam ko naman peke ang diploma at mga credentials ko. Yan na ang sinasabi ko sa iyo noon. Ilang beses kitang pinangaralan na unahin mo muna ang pag-aaral mo bago ang diversyon. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kung nagtino ka lamang sana sa pag-aaral mo, di sana totoo ang diploma at mga credentials mo. Ay naku, napasubo na tayo anak. Panindigan na lamang natin yung kasinungalingan sa mga achievements mo. Wala nang atrasan to. Ma'am Jubel, kumusta na po? Tuloy na po ba ang promotion ko bilang operations manager? I'm sorry, Miss Elaine, pero nakahanap na kami ng empleyadong perfect for the job. Pero buong akala ko, at saka alam ng lahat na ako lang po ang qualified for the position. Ma'am, sino po yung na-hire nyo? Bagong employee, si Mark Emmanuel Fernando. Anak ng dating presidente ng bangko natin na si Sir Hernan Fernando. Ano po? Magsisimula na si Mr. Fernando next week. And I hope magiging nice ka sa bago mong boss. Yes. Yes, Ma'am Jubel. Elaine, ayos ka lang ba? Galit ka ba? Ay, pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang makaistorbo sa'yo. Sinalo ko lang tong gamit ko. Muntik na kasing mahulog eh. Ganun ba? Oo. Sige. Nakakainis. Promotion na sana na pornada pa. Iba talaga kapag may kapit ka sa itaas. Ako dapat ang operations manager. Pero dahil sa malakas yung isa, ako na overqualified ang naitsapwera. Nakakagigil. Di bale, kaganti ako. Kung sino man yung Mark Emmanuel Fernando na yan, humanda siya sa akin. Sisirain ko siya! Mark, ano yung napabalitaan ko kay Renato? Na mali-mali daw yung ginagawa mo. Pasensya na po pa. Nalilito lang po kasi ako sa trabaho ko eh. Anong nalilito? Hindi ka ba na-orient ng ninong mo sa trabaho mo? At saka tinuruan ka ng papa mo, hindi ba? Pero iba po kasi yung itinuro nyo sa ginagawa ko. Ayusin mo ang trabaho mo! Pinapahiya mo kami ng mama mo kina Renato at Jobel. At saka kapag pinagpatuloy mo yan, pagdududahan nila yung credentials mo. Gusto mo ba mangyari yun? Hindi po. Oh, My God, Mark! Hindi ka naman siguro bobo. Kaya pag-aralan mo namang mabuti ang trabaho mo. ito, Mark, ha? Kapag nabuking ka nila na isa kang peke, sinasabi ko sa'yo, itatakwil talaga kita bilang anak ko! Sir, na-check ko na po itong mga documents na pinasa sa inyo ni Sir Mark. Lahat po mali. Ano ba naman yung si Mark? Simple na nga lang yung pinagagawa ko sa kanya. Hindi pa niya magawa ng maayos. Nagsisimula na akong mapaisip na incompetent yung anak ni Hernan. Sir, if you don't mind, ano po bang credentials ni Sir Mark? Saan po ba nagtapos ng pag-aaral yun? BA Economics ang natapos niya sa College of St. John. Tapos, may master's degree pa siya sa University of Pennsylvania. Wow! Kung mataas pa lang pinag-aralan niya, dapat alam niyang trabaho ng isang operations manager. Huwag po kayong magagalit sa akin, sir, ha? Pero, nagdududa po ako sa credentials niya. Thank you, Elaine. You may go to your desk. May kakausapin pa ako. Yes, sir. Ano ba ito? Hello, Sir Renato? Jobel, may ipagagawa sana ako sa'yo. Can you check the employee's profile ni Mark? Okay, sir, no problem. Ano pa ang gagawin ko? Paka-check mo nga kung legit ang mga sinabit niyang requirements, especially his educational records.
Jobel, I need answers as soon as possible. Anong balita, Jobel? Kumusta na ang ipinagagawa ko sa'yo? Bad news, sir. At nakakabahala ang nadiskubre ko about sa records ni Mark. Anong mga natuklasan mo? First, tinawagan ko yung registrar ng College of St. John para i-confirm kung nasa list ng alumni nila si Mark Emmanuel Fernando. And it turns out na wala siya sa list. Ano? Oo, pumasok siya doon sa school pero hanggang first semester lang siya ng second year niya. And it turns out na fake ang kanyang diploma and transcript of records. Ano? How about yung record niya dun sa university sa Amerika? Nag-inquire na rin ako sa registrar ng University of Pennsylvania at nag-reply sila sa akin. No records found. Jobel, paano nakalusot sa'yo ito? I admit, it is my fault. Masyado ako nagtiwala sa mga sinabmit na requirements ni Mark sa amin, kaya hindi ko na kinonfirm. At saka nagtiwala din ako sa papa ni Mark. Kung gano'n, nag-hire tayo ng unqualified sa posisyon ng operations manager. Oh, damn! Malaking kasiraan ito sa atin kapag nagkataon. Aayusin ko ng termination letter para kay Mark. Yes, gawin mo ng mas maaga. At abisuhan mo si Elaine na siyang papalit kay Mark bilang operations manager. Si Renato, pinatawag niyo raw po ako. I just want to inform you that you're fired from your position, effective immediately. Ano po? Bakit po? We discovered na yung mga sinabit mo sa aming requirements and documents are falsified. Lahat yon fake. Hindi ka graduate. You're not qualified sa position. Sir, I'm so disappointed with you, Mark. Isama mo na rin ang papa mo. Hindi ko akalain na magagawa niyong lokohin ang kumpanyang ito. sorry po, Ninong. Alam mo, kinakausap ko na yung legal team kung anong pwede nalang gawin for submitting to us falsified documents. Hindi namin palalampasin ito. Kung kinakailangan sampahan ka namin ng kaso, gagawin namin. Ninong, ayos lang po sa akin na tanggalin niyo ako. Pero wag niyo na po akong kasuhan at ipakulong. Ninong, parang awa niyo na. Sorry, Mark. Pero handa na ako kung sakaling masira ang pagkakaibigan namin ng papa mo. Kahit kailan, hindi namin ipagkakatiwalang pamamalakad ng kumpanya sa isang taong unqualified, sinungaling, at manlolokong katulad mo. Tinuturing pong krimen sa ilalim ng Revised Penal Code, hindi lamang ang pamimeke, kundi maging ang paggamit ng peking dokumento tulad na lamang ng diploma at transcript of records. Sa Article 172 ng Revised Penal Code na inamyandahan ng RA 10951, may parusang pagkakulong na presyon correctional medium hanggang presyon correctional maximum, katumbas ay 2 years, 4 months and 1 day to 6 years, at multang aabot ng hanggang 1 milyong piso ang una, sino mang pribadong individual na mamimeke ng anumang pampubliko o opisyal na dokumento, letters of exchange, o anumang uri ng commercial documents. Pangalawa, sino mang tao na makapinsala o may layuning makapinsala ng ibang tao sa pamamagitan ng paggamit ng peking private document. At pangatlo, ang sino man na sadyang gagamit ng peking dokumento bilang ebidensya laban sa iba. Sa ilalim po ng Article 171 ng Revised Penal Code, ilan sa mga sinasaklaw ng probisyon ng falsification ay ang mga sumusunod. Una, ang pamimeke o panggagaya sa anumang sulat kamay, lagda o rubric. Pangalawa, ang palabasin na lumahok sa isang gawain ng isang tao, gayong hindi naman ito totoo, katulad na lamang ang palabasin na nag-aral at nagtapos ang isang tao sa isang universidad, gayong hindi naman pala ito totoo. Pangatlo, ang hindi makakatotohanan ng salaysay sa mga pangyayari. Pang-apat, pagbabago ng totoong petsa. Panglima, anumang pagbabago sa isang tunay na dokumento at dahil dito ay naiiba na ang kahulugan nito. At pang-anim, pag-i-issue ng isang authenticated form ng isang dokumento na kunyari ito ay kopya ng isang original document na hindi naman nag-i-exist, katulad
ng peking diploma at transcript of records ni Mark. Samantala, ang batas po ay nagpapataw ng mas mabigat na parusa kung ang lumabag dito ay opisyal o empleyado ng gobyerno, notary public o ecclesiastic minister. Katunayan, ayon po sa Civil Service Commission, ang paggamit ng peking school credentials o kahit pa ang pag-fill out lamang ng maling impormasyon sa mga forms, kung ito man ay application form o application for promotion tungkol sa kanyang educational attainment, ay uri na po ng serious dishonesty na maliban pa sa parusang kulong sa ilalim ng Revised Penal Code ay may kaakibat na parusang forfeiture ng retirement benefits, cancellation ng eligibility at habang buhay na disqualification para makahawak ng anumang public office. Sa kasong MTC Sibonga Cebu versus Merlin Manubag, sinabi po ng Korte Suprema na sa pamamagitan ng paggamit ng peking diploma at transcript of records, nakakuha ng hindi karapat-dapat na kalamangan o undue advantage sa mga kwalipikadong aplikante sa parehong posisyon si Manubag. Ayon po sa Korte Suprema, hindi ito maaring ipagwalang bahala ng korte dahil pinagkaitan niya ang isang karapat-dapat na individual. Nadehado din niya ang gobyerno dahil napagkaitan ng gobyerno ng mas karapat-dapat at mas magaling na empleyado. At sa mga pagkakataon pong public o government employee involved, umaabot po ng hanggang 12 taon ang parusang kulong dito. Samantala, going back to our case, kung ipupursu po ang kaso laban kay Mark, magiging mabigat po ang kanyang pananugutan sa ilalim ng batas. At dahil ang diploma at transcript of records po ay classified as public records of private documents bilang ito ay bahagi ng record ng gobyerno, specifically ng Commission on Higher Education o CHED, hindi lang ang mga eskwelahan na pineke ang record ang maaaring magkaso kay Mark, kundi maging ang gobyerno ay maaari ding umusig sa kanya. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco.